Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Renz Abando. Dahil yun nga, ayon sa reports and rumors natin, patapos na ang kanyang kontrata dyan sa Anyang Jungkwangjiang Red Boosters mga kabrods. Dito nga sa KBL, ito pong si Renz Abando, kaya nga ito pong SMB ngayon ay gustong kun ito pong si Renz. Yes mga kabrods, dahil ang Beermen nga ngayon ay naghahanap ng mga reliable forward or shooters na pwedeng makatulong sa kanila ngayong paparating na Governors Cup 2026 dahil ito pong SMB. Meron talaga silang gutom talaga mga kabrods, yung hunger neto, yung gutom talaga na gustong manalo ngayong season ngayong Governors Cup ay iba Kaya di ba ang dami ng trades and rumors dito sa SMB, maski nga yung import nila na si George King ay parang papalitan nila dahil may attitude yun. At hindi pa rin tapos ang SMB dahil nga di ba inauna nilang na trade at nakuha ito pong si Jerry Camisi mga kabrod. So hindi pa tapos yan. Gusto naman nilang makuha from KBL. From overseas naman, ito pong si Renz Abando. Sino ba naman kasing hindi makakagusto sa laruan ni Renz Abando kung ganito naman din ang mga nilalaro niya, maski nga sa Gilas ngayon against New Zealand and Australia. Sabi nga nila, sayang daw at hindi naimbitahan ang isang pusong maglaro na katulad ni Renz Abando. Sayang ito mga kabrods Hindi lang napapansin ng Gilas po lineup natin, yung Gilas management. Pero malakas ito pong si Abando, napaka-athletic, mataas tumalon. Maganda rin ang shooting form, maganda rin na ito pong stats niya dito sa KBL and talaga maaasahan mo ito. Ito pong si Renz Abando, nag-KBL champion pa nga ito, di ba? Napa-champion pa niya. Ito pong Anyang Red Boosters, tapos naging season champion pa siya dyan, naging slam dunk champion pa siya noong 2023, tapos 3x3 All-Star Game champion pa siya dyan nung dyan sa KBL. So ang dami, former NCAA MVP pa, di ba, dito sa Pinas. So ang dami na ring napatunayan ito ni Renz Abando, kaya gustong kunin ito ng SMB. Dahil ngayon paparating na Governors Cup ang SMB ngayon, gustong-gusto talaga nila mga kabrods na manalo at makakuha ng kampyonato. Kaya sabi, at maraming reports and rumors at maraming magtatanong sa inyo na paano nila makukuha si Renz Abando ongoing pa yung kontrata niya dito sa Anyang Red Boosters. Madali lang yan mga kabrods. Ito pong SMB one of the best or richest team dito sa PBA mga kabrods, kaya kayang-kaya at yakang-yakan nila ma-buyout yung kontrata na ito ni Renz habang hindi pa nag-expire dito sa Anyang Red Boosters sa KBL. Gaya ng ginawa ng Ginebra, paano ba nila nakuha yan si RJ Abarrientos, di ba mga kabrods? Galing KBL din yan, pero binayout yung kontrata para mapadraft dito nila sa PBA. So ito, alam din naman natin na paparating na rin ang ating PBA draft 2026 kung matutuloy man. Kung hindi man, 2027 na yan si Renz Abando. Kaya nga, gustong-gusto ng SMB na ma-draft ito pong si Renz dahil napakalaking tulong nito sa kanila. Biruin nyo, 6'2", na kayang mag-forward at shooting guard. Magandang stroke sa shooting mga kabrods. Maganda rin ng depensa, napaka-athletic, ang taas tumalon. Tapos isa pa mga kabrods, grabe yung hustle na ito ni Renz Abando. Grabe rin talaga ito pong lakay na ito. Ang dami na rin narating dito sa overseas. Kaya nga dito sa PBA, parang gustong nasubukan naman ito ng SMB at malaki nga ang i-offer nila dito para nga mapauwi nila si Renz Abando at ma-draft na ito ng San Miguel Beermen gaya ng ginawa ng Ginebra kay RJ Abarrientos sa KBL din dati. Kaya nga mga brods, magandang makuha ito ng SMB. Malay natin, baka ito na yung time na mabawi ng SMB yung kampyonato nila dahil napakaaga nga nang nagburakay sila last season sa Commissioner's Cup. Kaya ang SMB ngayon mga brods, may tsansa kung makuha nila si Renz Abando at madraft nila ngayon sa PBA at makuha ng mas maaga sa Governors Cup 2026. Kaya komento mo lang mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin, mga kabrods. Speaking of draft nga, ito naman si Kai Soto ang gustong draft naman ng Barangay Nebra San Miguel. Yes, ito kasing 7'3" na ito na alam din naman natin maglalaro dito sa Koshigaya Alpas dito sa Japan B-League mga kabrods. Syempre, ito pong si Kai. Sabi nila, tuloy-tuloy pa rin. Ito pong NBA dream ni Kai Soto, pero yun nga mga kabrods, after netong hindi nagpakita at naglaro sa Gilas Pilipinas against New Zealand and Australia. Sayang, di ba? Kung nandyan sana si Kai sa New Zealand, baka may palag at may bitaw pa tayo, di ba? At baka makakuha pa
makuha natin yung panalo. Double overtime. Biruin nyo yan, wala pang Kai Sotto pa yan, mga kabrods. So, sayang na sayang. Kaya nga pagdating doon, parang medyo nagkaroon ng mga bashers. Ito pong si Kai Sotto na ba't inuna pa yung NBA dream kaysa maglaro dito sa ating bansa, di ba mga kabrods? Di ba? Mas dito nga, mas nakikilala pa sila dito sa mga FIBA na ganito. Maski nga NBA superstar, naglalaro sa kanilang bansa, di ba mga kabrods? Maski yung NBA MVP na si SGA sa Canada, di ba mga kabrods? Si Shai Gilgeous-Alexander, naglalaro pa yan sa FIBA ngayon. Kaya maganda sana mga kabrods. Kaso, yun nga lang, makikita pa natin kung makukuha pa ba ito pong si Kai Sotto sa mga NBA Summer League natin. Syempre, supportahan na lang din natin si Kai. Pero yun nga, itong Ginebra naman, gusto rin naman nilang madraft itong si Kai Sotto at pinipilit nila na makuha nila ito pong si Kai ngayon dito sa Barangay Ginebra San Miguel at madraft nila ngayon 2026 or 2027. Alam din naman natin kasi yung sahod nito dyan sa Koshigaya Alpas, napakalaki niyan mga kabrods. Kulang-kulang 2 milyon ang sasahur or sinasahod dyan ni Kai Sotto kung hindi man ako nagkakamali or 2M pataas per month ang sinasahod dyan ni Kai. Pero ang Ginebra, mga kabrods, so in these reports and rumors, balak ng Ginebra, mas taasan pa ang offer ng Koshigaya Alpas para lang madraft nila si Kai Sotto. Alam din naman natin, 24 anyos pa lang ito pong si Kai, 7'3", future big ng Gilas Pilipinas talaga ito. And grabe rin yung mga fundamental skills na nai-improve neto ni Kai dyan sa Japan B-League. At grabe rin, ito pong pagganda ng katawan din yan. Nagkaroon din ng laman kahit papano. Mga kabrods, ito pong si Kai Sotto at may anak na rin yan. Kaya gustong-gusto ng Ginebra na makuha ito. Bakit? Ito pong Ginebra ay alam din naman natin, meron din silang Japet Aguilar pero nagkakaedad na at medyo pabagsak ng laro, di ba? Wala na nga rin sa Gilas, di ba natin, yung mga youngsters na mga naglalarong bigs sa ating Gilas Pilipinas. Maski si Justin Brownlee ngayon na hindi maglalaro sa Governors Cup dahil nga sa mga injuries neto at nagre-recover pa. Kaya nga ito pong si Coach Tim Cone naghahanap ng mas batang import ngayon dyan sa Las Vegas. Kaya nga mga brods, sabi nila, itong mga ibang players dito ng Ginebra, yung mga key players nila, nagkakaroon na rin talaga ng edad. Kaya nga mas okay at mas better na magkaroon sila ng mga young guns, young star na katulad ni Kai Sotto. Mga kabrods, bro nyo yun, 7'3". Kung sa international nga, pumapalagyan, paano pa dito sa PBA, di ba? Mga kabrods, ang kaso nga lang, baka ma-stop yung NBA dream niya pag napako siya dito sa PBA. Pero okay lang din, mga kabrods, win-win situation, mas malaking masasahod niya. At malaking tulong din naman ito sa Ginebra at pwedeng makakuha ng Ginebra ang championship every conference with Kai Sotto. Mga bros, ang laking tulong niya na Kai Sotto, mapa-depensa, mapa-opensa, maasahan mo yan. Bro, yung 7'3" center. Tapos may bitaw sa 3. May perimeter shot. Maganda rin ng footwork na rin sa ilalim. Yung tigas nito, may improve palalo, mga kabrods. At marami pang iba. Ito pong si Coach Tim Cone kasi gusto niya ng mas maaga na makuha si Kai Sotto kaysa nga daw makuha ito ng ibang international pro leagues sa ibang bansa. Kaya gustong-gusto nilang makuha na si Kai Sotto ngayong PBA Draft 2026 or 2027, mga kabrods. Kaya ikaw, mga kabrods, dapat bang i-push ito ng Barangay Ginebra na makuha nila ito pong 7'3" center na si Kai Sotto? Komento mo lang ang opinion mo dito mga bros at iisa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is Phil Basketball Trade Option lang. I'm out.